Hello guys, nandito tayo ngayon sa Molino. Yung pupuntahan nating bahay ngayon is malapit naman sa SM Molino. So Meadows Park Subdivision, single attached. Pero bago ang lahat guys, subscribe muna tayo and like and comment na rin kung may mga gusto kayong itanong, sabihin, or may mga gusto kayong papuntahan na naka-foreclose ngayon sa pag-ibig. Siguro kaya nanonood pa rin kayo kasi hindi pa tayo nananalo sa forbidding. So, isipin na lang natin na kung hindi ka nanalo, hindi para sa iyo yung bahay. Hintayin mo. Pero syempre, magbibid ka rin. Yung tingin mo, may chance na manalo. Hindi yung bid ka ng bid na 1,000 lang dinadagdag mo. Syempre, malabo manalo yon. So, bidding, marami tayong kalaban dyan. Pataasan. Kaya hanggat maaari, ibid mo yung kaya mong bayaran sa tingin mo at may pag-asang manalo. Pero kung tingin mo, binid mo na yung price na may pag-asa namang manalo, hindi ka pa rin nanalo. So, huwag ka masyadong malungkot. Marami pa tayong pupuntahang mga bahay. Kaya mag-subscribe ka lang para updated ka sa mga bahay na pinupuntahan natin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Isipin mo na lang, hindi para sa'yo or yun, hindi talaga para sa'yo yung bahay. Darating tayo sa makukuha mo rin yung bahay na gusto mo. Dito tayo ngayon sa Molino Meadows Park Subdivision. Single attached yung bahay. Yan, malapit lang din siya sa gate, guys. Kaya, easy or madali, kayang lakarin hanggang sa labas ng gate. Ito po yung mga magiging kapitbahay natin. Kung hindi na ako makakapaglagay ng details, sasabihin ko na lang na ang bahay po ay unoccupied. Ang presyo ng bahay ay 1,355,300. So, mura ba? Murang-mura po yung bahay kasi kung makikita nyo yung labas, wala pa masyadong kalawang yung gate. And sabi ng kapitbahay, may nakatira daw dito dati, kaso nasa iba ata, nasa Maynila. So, kaka-renovate nga lang daw neto last year, 2022, pero hindi naman daw tinitirahan. So, naka-foreclose siya sa pag-ibig, ayan, meron siyang padlock. Kung mapapansin nyo, bago po lahat, nakikita nyo ba yung ilaw? Bago yung ilaw, yung bintana, yung lagayan ng aircon, yung frame sa aircon, bago po lahat, pati pintura. Kung sa actual po, since nandito kami, pinuntahan namin siya. Actual, pag nakikita mo yung parang butas sa may taas, makita mo yung loob ng bahay, bagong-bago po yung mga ilaw. So, bago lahat ng nasa loob, feeling ko. Yun, unoccupied po yung bahay, pero sabi ng kapitbahay, meron daw nakatira na hindi lang daw tinirahan, pinarenovate lang last year, tas umalis na naman. Naka-foreclose siya sa pag-ibig, so maging updated na lang tayo or tingnan lagi natin yung list dun sa website ng pag-ibig kung sure ba na naka-forbid yung bahay. So, ganun lang kabilis yung detail natin ngayon, wala nang kahit ano pa. Kung gusto nyo i-bid to, pwede naman, i-bid nyo, wala naman nakatira. Medyo delicates lang, kaya siguraduhin natin or tayo rin mismo, puntahan natin. Pero sabi nga po talaga ng kapitbahay, may nakatira nga daw dati. Iniwan na lang dyan. So, puro bago po. Sobrang mura para sa akin. Nakaabang na rin daw po yung mga bakal niya para yun na. Second floor. Ngayon, para malaman natin kung pasok yung sahod mo dun sa naka-foreclose na bahay ng pag-ibig, meron silang calculator. Eto, mismong sa website ho nila, eto po, pag-ibigfund.gov.ph. Search nyo na lang yan or ilalagay ko na lang yung link dun sa description. So, ito po pala yung mga foreclose, etong tatlong to. So, pag public auction, with discount, dito, medyo mahal pa yung mga bahay pero may discount siya. Ito naman, no, discount. Dito naman, ibig sabihin nito, mapupunta siya dito sa dulo kapag hindi siya walang nagbid dito sa una or walang nanalo or nagka-problema yung nagbid. So, napupunta siya dito sa pangalawang option hanggang sa pangatlo. Pag nawala, babalik ulit yan sa public auction. Ganun lang, pabalik-balik lang. So, doon na nga tayo sa may sa house loan affordability calculator. So, buksan lang natin yan. Ngayon,
Dito, search lang natin yung option na kung ano yung ito, how much income required for the desired loan value. So, example, yung sa example natin, 1,300,000 yun, di ba? So, yun yung ilalagay natin dito. 1,300,000. Sample lang naman to, estimate lang natin kung kaya ba ng salary natin. Dito naman sa monthly tenure, ito yung kung ilang years mo siya babayaran. So, sample natin is 30 years. Sample lang natin 30 years. Ito naman yung preferred fixed pricing period. Ito naman yung magkakaroon siya ng fixed na. So dito, ang pinaka-standard na dapat nating piliin para sa akin yung pinakamaganda itong 3 years. Pag 1 year kasi, masyadong magaan, masyadong mabigat po yung babayaran natin monthly. Kasi mas mataas yung interest. Pero 1 year lang tayong mamomroblema dun sa interest na fixed price. So, search nyo na lang sa iba kung ano talaga yung tinutukoy dito interest. Pero ito, ibig sabihin talaga nito, 1 year mo lang babayaran yung fixed interest. Pero after ng 1 year, meron pa ring interest, pero mas mababa na. Okay? So, dito tayo lagi sa 3 years. Ito yung pinaka-standard. Yan, pagka-click mo nyan, compute. Pwede rin naman po yung 30 years, pero sobrang baba ng babayaran mo. Ang problema nyan, pag kinumpute mo yung buong 30 years, mas malaki yung naging patong dun sa original na price ng bahay. So, wag na kayong pumili na ito. Masakit yan. Pag naisip-isip mo sa dulo na, ang laki pala ng binayaran ko. So, doon na tayo sa 3 years. Tapos, compute na natin. Ayan po ang required salary. Ito, required income is 23,000. So, ito yung possible na monthly amortization. Ngayon naman, problema tayo kasi hindi pasok sa sahod natin. Yung pag-ibig po, meron po tayong tinatawag na co-borrower. Pwede kayong maghati dun sa sahod. Halimbawa, ang sahod mo lang is 12K monthly. Meron kang halimbawa, kaibigan, friend, wala pong pinipili, pinsan, basta sumasahod na or meron ng trabaho. Kahit sino po. Ayan, kabit. Yun. Kahit sino po pwede rito, pwede mong isama, yun. Ngayon, ipa-plus lang yung sahod nung magiging co-borrower mo. Ngayon, pag na-meet nyo na yung 23,000, so, pwede na ulit kayo mag-loan. Ang magiging lang nito is dalawa kayong nakapangalan dun sa title ng bahay or nakapangalan dun sa may-ari ng bahay. So, piliin nyo rin yung kung sino talaga yung magiging co-borrower nyo. Kasi baka mag-away lang kayo. Halimbawa, piliin mo yung girlfriend mo tapos hindi naman pala kayo, di ba? Ibibenta nyo rin yung bahay para mapaghatian yung pera pagdating ng time. So, siguraduhin nyo yung pipiliin yung co-borrower is yung makakasama nyo talaga sa pagbayad. I mean, kahit hindi sa pagbayad, yung mapagkakatiwalaan din natin, syempre. Okay, yun lang. Salamat.